Makinig ng mabuti. 94% ng mga taong mahigit sa 75 anyos ay nawawalan ng kakayahang tumayo mula sa upuan ng walang tulong. At hindi ito dahil sa arthritis o mahihinang buto. Ito ay dahil sa tatlong nakamamatay na pagkakamali sa nutrisyon na literal na nagnanakaw ng lakas ng inyong mga binti habang kayo ay natutulog. Manatili kayo sa akin sa susunod na 12 minuto dahil ibubunyag ko ang 6 na makapangyarihang pagkain na makakapagpabaliktad sa tahimik na pagkawala ng kalamnan na ito at magpapanatili sa inyong paglalakad, pag-akyat at pamumuhay ng malaya hanggang sa inyong edad na 90. At ang nangungunang pagkain sa listahang ito ay nasa inyong refrigerator ngayon, ngunit halos walang kumakain nito sa tamang paraan. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Margarita, isang 72 anyos mula sa Quezon City. 6 na buwan na ang nakararaan tinawagan niya ako habang umiiyak. Kakatapos lang niyang matumba sa kanyang kusina habang sinusubukang abutin ang isang tasa ng kape. Hindi ito isang dramatikong pagbagsak, simpleng pagkawala lang ng balanse, ngunit labis itong nagdulot ng takot sa kanya. Sinabi niya sa akin na ang kanyang mga binti ay nakaramdam ng panghihina kabigatan na parang hindi sumusunod sa paraang nakasanayan niya. Ang pagtayo mula sa kanyang paboritong upuan ay nangangailangan ng paggamit ng kanyang mga braso upang itulak ang sarili pataas. Ang paglalakad patungo sa mailbox o gate ay nagpapahingal sa kanya. At ang pinakamasakit na bahagi, nagsisimula na siyang umiwas sa paglabas ng bahay dahil natatakot siyang matumba sa publiko. Hindi nag-iisa si Margarita. Nangyayari ito sa milyon-milyong senior citizens ngayon. At karamihan ay hindi man lang alam na ito ay maiiwasan. Nakikita nyo ang nangyayari sa inyong mga binti ay hindi lamang normal na pagtanda. Ang tawag dito ay sarcopenia. At ito ang terminong medikal para sa pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa edad. Simula sa edad na 30, nawawalan tayo ng humigit kumulang 3 hanggang 5% ng ating mass ng kalamnan bawat dekada. Ngunit pagkalipas ng 10, ang pagkawala na iyon ay bumibilis ng husto. Ang inyong mga binti na nagdadala ng buong bigat ng inyong katawan araw-araw ang unang humihina. Kapag nangyari iyon, ang inyong balanse ay nagdurusa, ang inyong kalayaan ay kumukupas at ang inyong panganib na matumba ay tumataas ng husto. Ngunit narito ang hindi alam ng 94% ng mga senior citizen. Maaari ninyong itigil ang prosesong ito at baligtarin pa ito. Hindi sa pamamagitan ng mamahaling mga suplemento o komplikadong mga programa sa ehersisyo, kundi sa pamamagitan ng tamang mga pagkain sa inyong hapagkainan. Ngayon, bago natin talakayin ang 6 na pagkaing ito na nagbabago ng buhay, gusto kong magtanong sa inyo. Ilang taon na kayo ngayon at saan kayo nanonood? Ay comment ang inyong edad at inyong probinsya o lungsod sa ibaba. Gusto kong malaman kung saan nakikinig ang ating pamilya ng senior health ngayon. Dahil ang mga pagkaing ito ay gumagana para sa mga senior sa maiinit na lugar na nakakaranas ng paninigas ng kasukasuan, mga senior sa matataas at malalamig na lugar na lumalaban sa lamig at nabawasang pagkilos, at mga senior sa syudad
na sinusubukang manatiling aktibo sa kanilang mga taon ng pagreretiro. Nasaan man kayo, kailangan ng inyong mga binti ang parehong mahahalagang sustansya upang manatiling malakas. Simulan natin sa ika-6 at maaaring ikagulat ninyo ito dahil malamang na nasa inyong lagayan ng pagkain ito ngayon. Kamote. Alam ko ang iniisip ninyo. Ang kamote ay pangmeryenda lang o simpleng ulam tama-mali. Para sa mga senior, ang kamote ay isa sa pinakamakapangyarihang panggatong sa kalamnan na maaari ninyong kainin. At narito kung bakit. Pagdating sa pagpapanatiling malakas at matatag ang inyong mga binti, ang enerhiya ay lahat-lahat. Ngunit hindi lahat ng enerhiya ay nilikhang pantay-pantay. Ang ilang mga pagkain tulad ng puting tinapay o matatamis na merienda ay nagbibigay sa inyo ng mabilis na pagsabog ng enerhiya pagkatapos ay iiwan kayong pagod matamlay at mas mahina kaysa dati. Ang kamote ay gumagana ng ganap na naiiba. Habang tumatanda tayo, ang ating mga kalamnan ay hindi nag-iimbak o gumagamit ng enerhiya ng kasing husay ng dati. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga simpleng gawain tulad ng pagbubuhat ng mga pinamili o paglalakad sa paahon na daan ay nagsisimulang maging mahirap. Ang inyong mga kalamnan ay literal na nauubusan ng gasolina ng mas mabilis. Natural na inaayos ng kamote ang problemang iyon. Puno ang mga ito ng complex carbohydrates na nangangahulugang nagbibigay sila ng matatag pangmatagalang gasolina nang walang biglaang pagtaas at pagbagsak ng asukal sa dugo na nag-iiwan sa inyong pagod. Isipin ito tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng maliliit na ranting at isang malaking troso sa apoy. Ang maliliit na ranting ay mabilis masunog at mainit, ngunit mabilis mamatay. Ang isang troso ay nasusunog ng matatag at nagpapanatili sa inyong mainit ng ilang oras. Ang kamote ay ang troso, ngunit may higit pang nangyayari sa loob ng matingkad na kulay kahel na laman kaysa sa enerhiya lamang. Ang kamote ay puno ng vitamin A, potassium at makapangyarihang mga compound na panlaban sa pamamaga na nag-aayos ng inyong mga kalamnan, pumipigil sa mga pulikat at nagpapanatili sa inyong paggalaw na maayos at walang sakit. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano gumagana ang bawat isa. Ang vitamin A ay nagpapabilis ng pagbawi ng kalamnan at nagpapagaan ng pananakit. Kapag ginagamit ninyo ang inyong mga binti, naglalakad man kayo, naghahalaman, o nakatayo lang, nabubuo ang maliliit na punit sa inyong mga himaymay ng kalamnan. Normal iyon. Ngunit habang tumatanda tayo, mas matagal bago gumaling ang mga punit na iyon. Ang vitamin A ay tumutulong na ayusin ang mga ito ng mas mabilis, kaya gumigising kayo na hindi gaanong naninigas at mas handang kumilos. Ang potassium ay ang mineral na inaasahan ng inyong mga kalamnan upang kumontrata ng maayos. Sa tuwing humahakbang kayo, ang mga kalamnan ng inyong binti ay kumukontrata at bumibitaw. Pinatatatag ng potassium ang mga pagkontratang iyon at pinapanatiling hydrated ang inyong mga tissue ng kalamnan. Kung nagkaroon na kayo ng biglaang pulikat sa binti sa kalagitnaan ng gabi, madalas itong senyales ng mababang potassium. Ang isang katamtamang laking kamote
ay may mas maraming potassium kaysa sa isang saging at gumagana ito sa loob ng ilang oras upang maiwasan ang mga masakit na pulikat na iyon. Pagkatapos ay mayroong talamak na pamamaga at isa itong malaking bagay. Ang pamamaga ay parang kalawang na nabubuo sa bakal. Hindi ninyo ito nakikita sa una, ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahan nitong kinakain ang inyong mga himaymay ng kalamnan, ginagawa itong mas mahina at hindi gaanong tumutugon. Ang beta-carotene sa kamote ay lumalaban sa pamamaga na iyon sa antas ng selular, pinapanatili ang inyong mga binti na nababanat, malakas at walang sakit. At narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Ang kalusugan ng inyong tiyan ay gumaganap ng malaking papel sa kung gaano kalakas ang inyong mga binti. Kung ang inyong sistema ng pagtunaw ay hindi gumagana ng maayos, ang inyong katawan ay hindi makakasipsip ng mga sustansyang kailangan ng inyong mga kalamnan. Ang kamote ay naglalaman ng natural na fiber na sumusuporta sa malusog na panunaw at pagsipsip ng sustansya. Tinitiyak na ang lahat ng inyong kinakain ay talagang nakararating sa inyong mga kalamnan kung saan ito nararapat. Kaya paano ninyo kakainin ang mga ito? Simple lang. Ihawin ang mga ito sa oven tapat tamangan na may kaunting olive oil at asin. Durugin ang mga ito na may kaunting mantikilya at cinnamon. Idagdag ang mga ito sa mga sabaw o kainin ng plain o nilaga. Ang kanilang banayad na tamis ay bumabagay sa halos lahat, at ang bawat solong serving ay tumutulong sa inyong mga binti na dalhin kayo ng mas malayo, mas malakas at mas may kumpiyansa. Si Margarita, ang babaeng ikinuwento ko sa inyo mula sa Quezon City, ay nagsimulang kumain ng isang katamtamang kamote 4 na beses sa isang linggo. Sa loob ng 3 linggo, napansin niya na kaya niyang tumayo mula sa kanyang upuan nang hindi ginagamit ang kanyang mga braso. Sa loob ng 2 buwan, naglalakad na siya patungo sa kanyang gate nang hindi hinihingal. At ngayon bumalik na siya sa paghahalaman, isang bagay na naisip niyang hindi na niya magagawang muli. Ngayon lumipat tayo sa 5. At ito ay isang pangunahing pagkain sa almusal na kinakain ng karamihan, ngunit kakaunti ang kumakain nito sa tamang paraan para sa lakas ng binti. Oats. Maaaring iniisip ninyo ang oats ay nakakasawang pagkain sa almusal, ngunit para sa mga senior, isa sila sa pinakamahusay na pagkain para sa tibay ng binti at enerhiya sa buong araw. Kung ang inyong mga binti ay napapagod sa kalagitnaan ng araw o pakiramdam nila ay mabigat kapag umaakyat kayo ng hagdan, ang oats ay makakatulong na ayusin ang problemang iyon. At narito ang agham sa likod nito. Habang tumatanda tayo, nawawalan ng stamina ang ating mga kalamnan dahil ang ating mga katawan ay nagiging hindi gaanong mahusay sa pagpapanatiling matatag ang asukal sa dugo at mga antas ng enerhiya. Kumakain kayo ng almusal, maganda ang pakiramdam sa loob ng 1 o 2 oras. Pagkatapos ay bigla kayong napagod at ang inyong mga binti ay parang tingga ang bigat. Iyon ay dahil karamihan sa mga pagkain sa almusal ay nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbagsak ng asukal sa dugo. Iba ang oats
Nagbibigay sila ng dahan-dahang paglabas ng carbohydrates na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng matatag na gasolina sa loob ng ilang oras. Walang pagbagsak, walang pagkapagod sa tanghali, tanging pare-parehong lakas para sa paglalakad, paghahalaman, paggawa ng mga gawain, at pananatiling aktibo sa buong araw. Ngunit ang oats ay higit pa sa pagbibigay ng gasolina sa inyong mga kalamnan. Muli nilang itinatayo ang mga ito. Ang bawat serving ng oats ay nag-aalok ng proteinang nakabase sa halaman na tumutulong sa pag-ayos at pagpapanatili ng mga himay-may ng kalamnan na natural na bumababa habang tumatanda. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na balanse, mas malakas na mga binti, at pinabuting katatagan kapag naglalakad kayo sa hindi pantay na mga ibabaw o umaakyat at bumababa ng hagdan. At narito kung saan ito nagiging talagang kawili-wili. Ang oats ay mayaman sa dalawang mineral na kulang sa maraming senior citizen, iron at magnesium. Ang iron ay naghahatid ng oxygen sa inyong mga kalamnan. Kung walang sapat na iron ang inyong mga kalamnan, ay hindi gagana ng mahusay at makakaramdam kayo ng panghihina at pagod kahit na pagkatapos ng magaan na aktibidad. Ang magnesium ay nagpapahinga sa inyong mga kalamnan at pumipigil sa mga pulikat, paninigas, at ang masikip, mabigat na pakiramdam sa inyong mga binti na ginagawang hindi komportable ang paggalaw. Kung nagising na kayo sa kalagitnaan ng gabi na may biglaang masakit na pulikat sa inyong binti o hita, madalas itong senyales ng kakulangan sa magnesium. Ang magnesium mula sa oats ay makakatulong na itigil ang mga pulikat na iyon ng natural karaniwan sa loob ng ilang araw ng tuloy-tuloy na pagkain. At may isa pang benepisyo na hindi pinag-uusapan ng karamihan sa mga tao. Sinusuportahan ng oats ang malusog na sirkulasyon ng dugo. Naglalaman ang mga ito ng mga compound na nagpapanatili sa inyong mga daluyan ng dugo na bukas at nababanat. Tinitiyak na ang mga kalamnan ng inyong binti ay makakakuha ng matatag na supply ng oxygen at mga sustansya. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas mabilis na pagbawi, mas kaunting pagkapagod, at mas maraming enerhiya upang gawin ang mga bagay na gusto ninyo. Ang pinakamahusay na paraan upang kumain ng oats para sa lakas ng binti ay simple. Kainin ang mga ito ng mainit sa umaga na may kasamang dakok ng mga berries, isang kutsara ng peanut butter o kaunting pulot o honey. Maaari ninyong i-blend ang mga ito sa mga smoothie para sa mabilis na pagkain o i-bake ang mga ito sa malusog na merienda. Kung paano nyo man piliin na kainin ang mga ito, tahimik na pinalalakas ng oats ang inyong mga kalamnan, tinutulungan ang inyong mga binti na manatiling malakas, matatag at handa para sa bawat hakbang. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Roberto mula sa Davao na 78 taong gulang. Dati siyang nahihirapan sa pagkapagod sa hapon. Araw-araw, sa paligid ng 2:00 o 3:00 ng hapon, ang kanyang mga binti ay nakakaramdam ng sobrang bigat, kaya kailangan niyang umupo at magpahinga ng 1 oras. Nagsimula siyang kumain ng 1 mangkok ng oatmeal tuwing umaga na may kasamang blueberries at walnuts. Sa loob ng 2 linggo, napansin niya
na kaya niyang tapusin ang buong araw nang hindi nangangailangan ng pahinga sa hapon. Ang kanyang mga binti ay nakaramdam ng mas magaan, mas malakas at mas tumutugon. Ngayon naglalakad siya ng halos 5 kilometro tuwing umaga at sinasabing pakiramdam niya ay bumata siya ng 20 taon. Ang ikaapat ay isang pagkain na naging napakasikat sa nakalipas na dekada, ngunit karamihan sa mga senior ay hindi pa rin kumakain ng sapat nito, at iyon ay isang pagkakamali dahil ang pagkaing ito ay isang superfood para sa flexibility at panlaban sa pulikat. Ang tinutukoy ko ay abukado. Alam ko na ang ilan sa inyo ay maaaring nag-iisip, mahal ang abukado o mataas ang taba nito, kaya tiyak na masama ito para sa akin. Hayaan ninyong linawin ko iyan ngayon. Ang abukado ay hindi lang malusog. Isa sila sa mga pinakamahusay na pagkain na maaari ninyong kainin upang mapanatiling malakas na babanat at walang sakit ang inyong mga binti, lalo na pagkalipas ng edad na 60. Habang tumatanda tayo, madalas na sumisiksik ang paninigas sa ating mga katawan. Gumigising kayo sa umaga at nararamdaman ang mapurol na sakit sa inyong mga tuhod o balakang. Umuupo kayo ng sandali at kapag tumayo kayo, ang inyong mga binti ay pakiramdam na masikip at hindi tumutugon. Karamihan sa paninigas na ito ay nagmumula sa talamak na pamamaga na dahan-dahang sumisira sa inyong mga kalamnan at kasukasuan mula sa loob. Lumalaban ang abukado sa pamamaga na iyon ng natural. Mayaman ang mga ito sa monounsaturated fats. Ang mabubuting taba na nagpapakalma sa pamamaga nagpoprotekta sa tissue ng kalamnan at nagpapanatili sa inyong mga kasukasuan na malambot at nababanat. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting paninigas, mas kaunting pananakit, at higit na kalayaan upang kumilos ng may kumpiyansa at kadalian. Ngunit narito kung saan talagang nagniningning ang abukado para sa lakas ng binti. Talagang puno ang mga ito ng potassium, mas marami pa kaysa sa saging. Ang potassium ay ang mineral na inaasahan ng inyong mga kalamnan upang kumontrata ng maayos. Kung walang sapat na potassium, ang inyong mga kalamnan ay maaaring pulikatin, mangisay, at tumigas lalo na sa gabi. Kung nagising na kayo dahil sa masakit na pulikat sa binti, malamang na mababang potassium ang dahilan. Kalahati lang ng isang abukado ay nagbibigay ng mas maraming potassium kaysa sa isang katamtamang saging, at gumagana ito sa loob ng ilang oras upang maiwasan ang mga masakit na pulikat sa gabi na nakakaabala sa inyong tulog at nag-iiwan sa inyong masakit ang katawan sa susunod na araw. Naghahatid din ang abukado ng vitamin E, isang makapangyarihang antioxidant na nag-aayos ng maliliit na stress points sa inyong mga kalamnan. Sa tuwing ginagamit ninyo ang inyong mga binti, nangyayari ang mikroskopikong pinsala sa antas ng cellular. Ang vitamin E ay tumutulong na ayusin ang pinsalang iyon, pinapagaan ang pagkapagod, at pinapanatiling malakas at matatag ang inyong mga kalamnan. At narito ang isa pang benepisyo na lalong mahalaga para sa mga senior. Ang malulusog na taba sa abukado ay sumusuporta sa sirkulasyon. Pinapanatili nitong nababanat at bukas ang inyong mga daluyan ng dugo, tinitiyak na ang oxygen at mga sustansya
ay nakararating sa mga kalamnan ng inyong binti ng mahusay. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas maraming enerhiya, mas kaunting kabigatan sa inyong mga binti, at mas mabilis na pagbawi pagkatapos ng anumang uri ng pisikal na aktibidad. Ang kagandahan ng abokado ay kung gaano ito kadaling ihalo sa pagkain. Magdagdag ng hiwang abokado sa tinapay sa umaga. I-blend ito sa mga smoothie para sa creamy na texture ng walang gatas. Durugin ito at gawing palaman na may kaunting kalamansi, bawang at asin at i-enjoy ito kasama ng mga gulay o crackers. O simpleng hatiin ang isa sa gitna, budburan ito ng asin at paminta at kainin gamit ang kutsara. Ang sikreto sa pagkuha ng mga resulta ay ang pagiging tuloy-tuloy. Gawing bahagi ng inyong lingguhang gawain, ang abokado kumain nito ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo at sa loob ng 1 buwan, sisimulan ninyong maramdaman ang pagkakaiba. Mas maayos na paggalaw, mas kaunting pulikat, at mga binti na nananatiling nababanat at buhay sa mga darating na taon. Naalala ko ang isang babae na nagngangalang Susana mula sa Cebu na 71 taong gulang. Lumapit siya sa akin na nagrereklamo tungkol sa matinding pulikat sa binti na gumigising sa kanya 2 o 3 beses bawat gabi. Pagod na pagod siya, mainitin ang ulo at takot matulog dahil alam niyang darating ang sakit. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang dieta at sinabi niya sa akin na bihira siyang kumain ng abokado dahil akala niya ay nakakataba ito. Ipinaliwanag ko ang katotohanan tungkol sa malulusog na taba at potassium at pumayag siyang subukang kumain ng kalahating abokado araw-araw sa loob ng 2 linggo. Sa loob ng 5 araw, tuluyang tumigil ang kanyang pulikat sa gabi. Sa loob ng 2 linggo, natutulog na siya ng tuloy-tuloy sa gabi sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Sinabi niya sa akin na parang himala, ngunit hindi ito himala. Ito ay simpleng pagbibigay sa kanyang katawan ng mga sustansyang labis na kulang dito. Ngayon, pag-usapan natin ang ika-3. At ito ay isang grupo ng pagkain na masarap ang lasa, maganda tingnan at naglalaman ng higit na lakas na nagpoprotekta sa kalamnan kaysa sa halos anumang bagay na maaari ninyong kainin. Berries, blueberries, strawberries, raspberries, blackberries. Maliit ang mga ito, ngunit huwag hayaang lokohin kayo ng kanilang laki. Ang maliliit na prutas na ito ay ilan sa pinakamalalakas na tagapagtanggol ng kalikasan laban sa mga hindi nakikitang kaaway na nagpapahina sa inyong mga kalamnan araw-araw. Ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit ang pagkawala ng lakas ay hindi kailangang mangyari. Araw-araw, ang inyong mga kalamnan ay nahaharap sa mga pag-atake mula sa free radicals, oxidative stress at talamak na pamamaga. Maaaring hindi ninyo nakikita ang mga kaaway na ito, ngunit tiyak na nararamdaman ninyo sila. Naninigas na mga tuhod, sa masakit na mga binti, pagkatapos ng magaan na aktibidad, nananatiling pagkapagod na nagtutulak sa inyong umupo sa halip na manatiling aktibo. Diyan pumapasok ang mga berries. Puno ng antioxidants, kumikilos sila na parang kalasag nilalabanan ang oxidative stress
na nagpapahina sa mga kalamnan at nagpapabagal sa pagbawi. Kung mas madalas kayong kumain ng mga ito, mas nagiging matatag ang inyong mga kalamnan. Narito ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Ang mga free radical ay mga hindi matatag na molekula na sumisira sa inyong mga cell kabilang ang inyong muscle cells. Likas silang nalilikha habang tumatanda kayo, ngunit mula rin sa stress, hindi magandang dieta at mga lason sa kapaligiran. Kapag inatake ng mga free radical ang inyong muscle cells, nagdudulot sila ng pamamagakahinaan at mas mabagal na paggaling. Ang mga antioxidant sa berries ay nagne-neutralize sa mga free radical na iyon, pinoprotektahan ang inyong mga kalamnan mula sa pinsala at tinutulungan silang manatiling malakas at tumutugon. At ang mga berries ay hindi lamang nagpoprotekta, sila ay nag-aayos. Ang vitamin C sa berries ay nagpapalakas ng produksyon ng collagen. At ang collagen ay ang protina na nagpapanatili sa inyong mga kalamnan, litid at kasukasuan na matatag, nababanat at bata. Kung walang sapat na collagen, ang inyong mga kalamnan ay nagiging mas mahina at mas madaling mapinsala. Binabawasan din ng mga berries ang talamak na pamamaga, ang tahimik na puwersa sa likod ng naninigas na mga kasukasuan at sumasakit na mga binti. Ang pamamaga ay maaaring hindi masakit ng matindi, ngunit tahimik nitong sinisira ang inyong mga himaymay ng kalamnan araw-araw, taon-taon. Ang mga compound sa berries ay nagpapakalma sa pamamaga na iyon na nagpapahintulot sa inyong kumilos ng mas malaya at komportable. At narito ang isang bonus na hindi alam ng karamihan. Sinusuportahan ng mga berries ang malusog na sirkulasyon. Pinatitibay nito ang inyong mga daluyan ng dugo at pinapabuti ang paghahatid ng oxygen sa mga kalamnan ng inyong binti, kaya hindi kayo gaanong napapagod at mas mabilis na nakakabawi pagkatapos ng anumang uri ng aktibidad. Ngunit teka, mayroon pa. Ang parehong mga antioxidant na nagpoprotekta sa inyong mga kalamnan ay nagpoprotekta rin sa inyong utak. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga senior na kumakain ng berries ng regular ay may mas matalas na memorya, mas mahusay na focus, at mas mababang antas ng paghina ng pag-iisip. Kaya habang pinalalakas ninyo ang inyong mga binti, pinoprotektahan din ninyo ang inyong isipan. Iyan ang tinatawag kong panalo sa lahat. Paano ninyo kakainin ang mga ito? Napakadali. Magdagdag ng dakok ng sariwa o frozen na berries sa inyong oatmeal o yogurt sa umaga. I-blend ang mga ito sa mga smoothie kasama ang saging at kaunting gatas. Kainin ang mga ito ng sariwa bilang merienda sa hapon o ihalo ang mga ito sa mga salad. Sa bawat kagat, pinapagana ninyo ang lakas, flexibility at sigla mula sa loob palabas. Matamis, simple at makapangyarihan. Ang berries ay tunay na pagkain para sa parehong katawan at utak ninyo. Ngayon, bago tayo makarating sa nangungunang dalawang pinakamakapangyarihang pagkain para sa lakas ng binti, hayaan ninyong itanong ko ito. Nakikita ba ninyong nakakatulong ang impormasyong ito? Kung oo, pakiusap, gumawa ng pabor at pindutin ang like button ngayon. At mag-subscribe para sa higit pang mga tip na nagbabago ng buhay na makakatulong sa inyong manatiling malakas kumikilos
at malaya pagkalipas ng edad na 60. At mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung kamusta ang inyong kalusugan kamakailan. Nararamdaman ba ninyong malakas ang inyong mga binti o napansin ninyo ang kahinaan, paninigas o pagkapagod? Binabasa ko ang bawat komento at ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng mga video na tunay na gumagawa ng pagbabago sa inyong buhay. At kung gusto ninyong suportahan ang aming misyon na tulungan ang mga senior na mamuhay ng mas malusog, mas mahaba at mas masiglang buhay, i-click ang Super Thanks button sa ibaba. Bawat kontribusyon, gaano man kaliit, ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng mahalagang nilalaman para sa inyo. Sige, lumipat tayo sa ikadalawa. At ito ay isang pagkain na sinasang-ayunan ng mga doktor at nutrisyonista sa buong mundo sa buong mundo na isa sa pinakamakapangyarihang tagabuo ng kalamnan na maaari ninyong kainin. Salmon. Sa tuwing tumatayo kayo naglalakad o umaakyat ng hagdan, tahimik na dinadala ng mga kalamnan ng inyong binti ang buong bigat ng inyong katawan. Iyan ay isang hindi kapani-paniwalang dami ng trabaho na nangyayari araw-araw. At karamihan sa mga tao ay binabalewala ito hanggang sa magsimulang humina ang kanilang mga binti. Ngunit sa edad, ang kakayahan ng inyong katawan na muling bumuo ng kalamnan ay bumabagal ng husto, kung kaya't ang inyong mga binti ay maaaring magsimulang pakaramdam ng mas mahina, mas pagod o hindi gaanong tumutugon kaysa dati. Diyan pumapasok ang salmon. Ang salmon ay puno ng mataas na kalidad na protina, ang uri na madaling matunaw ng inyong katawan at magamit upang ayusin at bumuo ng tissue ng kalamnan. Ngunit ang tunay na sikreto sa kapangyarihan ng salmon ay nasa omega-3 fatty acids nito. Ito ay mga malulusog na taba na nagpapababa ng pamamaga, nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpoprotekta sa inyong mga kasukasuan mula sa paninigas at sakit. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit napakahalaga nito. Ang pamamaga ay isang pangunahing sanhi ng kahinaan at mabagal na pagbawi sa mga matatanda. Kapag namaga ang inyong mga kalamnan, hindi sila makakagana ng maayos. Pakiramdam nila ay naninigas, masakit at pagod kahit na hindi kayo gumawa ng maraming aktibidad. Ang omega-3 fatty acids ay nagpapakalma sa pamamaga na iyon, tinutulungan ang inyong mga binti na kumilos ng mas malaya at komportable. Ngunit ang omega-3 ay gumagawa ng higit pa sa pagbabawas ng pamamaga. Pinapalakas nila ang sirkulasyon sa pamamagitan ng pagpapanatiling nababanat at bukas ang inyong mga daluyan ng dugo. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas maraming oxygen at sustansya na nakararating sa mga kalamnan ng inyong binti. At iyon ay nangangahulugan ng mas maraming enerhiya, mas kaunting kabigatan, at mas mabilis na pagbawi pagkatapos ng anumang uri ng pisikal na aktibidad. Sinusuportahan din ng salmon ang paggana ng ugat na kritikal para sa pagpapanatiling matalas, koordinado at balanse ang inyong mga paggalaw. Habang tumatanda tayo, ang mga senyales ng ugat ay maaaring bumagal na ginagawang hindi gaanong tumpak ang ating mga paggalaw at pinapataas ang panganib
ng pagkahulog o pagkatumba. Ang malulusog na taba sa salmon ay nagpoprotekta sa nerve cells at pinapanatili ang mga senyales na iyon na gumagana ng mabilis at tumpak, at narito ang isang bagay na hindi napagtatanto ng maraming tao. Ang salmon ay mayaman sa B vitamins, lalo na ang B12 na gumaganap ng mahalagang papel sa paggawa ng pagkain na inyong kinakain bilang malinis at magagamit na enerhiya. Kung walang sapat na B12, nakakaramdam kayo ng pagod, panghihina at pagkalito kahit na kumakain kayo ng maraming calories. Maraming senior citizen ang kulang sa B12, lalo na ang mga umiinom ng ilang gamot tulad ng metformin para sa diabetes o mga gamot para sa acid reflux. Ang pagkakain ng salmon 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay makakatulong na maibalik ang mga antas ng B vitamin na iyon ng natural na nagbibigay sa inyo ng mas maraming enerhiya at mas mahusay na paggana ng kalamnan. Hindi ninyo kailangang kumain ng salmon araw-araw upang makakita ng mga resulta. 2 hanggang 3 serving lamang sa isang linggo ay makakagawa ng kapansin-pansing pagkakaiba sa pakiramdam at pagganap ng inyong mga binti. Ihawin ito na may kalamansi at herbs. I-bake ito sa oven na may bawang at olive oil, o bumili ng delatang salmon na abot kaya maginhawa at kasing sustansya ng sariwa. Paghaluin ang delatang salmon na may kaunting olive oil, kalamansi juice, hiniwang sibuyas at celery, at ipalaman ito sa crackers o kainin ito sa ibabaw ng salad. Ang bawat kagat ay tumutulong na muling itayo, muling magkarga at ibalik ang lakas ng inyong mga binti mula sa loob palabas. Hindi ko malilimutan ang isang pasyente na nagngangalang Jaime mula sa Iloilo na 81 taong gulang. Lumapit siya sa akin, nabigo dahil mahilig siyang maglaro ng golf, ngunit ang kanyang mga binti ay bumibigay pagkatapos lamang ng 9 na butas. Nakaramdam siya ng panghihina, pagod at hiya. Tiningnan ko ang kanyang dieta at napagtanto na kumakain siya ng napakakaunting protina at halos walang omega-3 fats. Iminungkahi ko na magsimula siyang kumain ng salmon 3 beses sa isang linggo, kasama ang pagdaragdag ng ilan sa iba pang mga pagkain na pinag-uusapan natin ngayon. Sa loob ng 6 na linggo, sinabi niya sa akin na naglaro siya ng buong 6 butas ng golf nang hindi bumibigay ang kanyang mga binti. Sinabi niya na pakiramdam niya ay naibalik ang kanyang buhay. Iyan ang kapangyarihan ng pagbibigay sa inyong katawan ng tamang mga sustansya. Tiye patuloy, narito na tayo sa ika-1. Ang nag-iisa, pinakamakapangyarihan, pinakakumpleto at pinakaabot-kayang pagkain para sa muling pagbuo ng lakas ng binti pagkalipas ng edad na 60. Kung tatanungin ninyo ang mga doktor, nutrisyonista o physical therapist kung aling pagkain ang pinakamahusay na nagpapatibay ng lakas sa mga matatanda, karamihan ay magbibigay sa inyo ng parehong sagot: itlog. Maliit, simple, abot kaya at makukuha sa bawat tindahan sa Pilipinas. Ngunit sa loob ng bawat itlog ay isang kumpletong pakete ng mga sustansya na inaasahan ng inyong mga kalamnan upang manatiling malakas, matatag at tumutugon. Narito kung bakit number 1 ang itlog. Habang tumatanda tayo, mas mabilis tayong nawawalan ng kalamnan kaysa sa muling pagbuo nito.
Ang prosesong ito ay tinatawag na sarcopenia at ito ang dahilan kung bakit maaari kayong makaramdam ng mas mabagal, mas mahina o hindi gaanong matatag kaysa dati. Hindi nyo lang ito iniisip. Ito ay totoo at nangyayari ito sa milyon-milyong senior citizen ngayon. Lumalaban ang mga itlog sa sarcopenia sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na kalidad na protina na may lahat ng siyam na mahahalagang amino acid. Ito ang eksaktong mga blok ng gusali na kailangan ng inyong mga kalamnan upang ayusin ang pinsala at lumakas. Hindi kayang gawin ng inyong katawan ang mga amino acid na ito ng mag-isa. Kailangan ninyong makuha ang mga ito mula sa pagkain. At ang mga itlog ay isa sa mga pinakamabisang mapagkukunan na magagamit. Ngunit ang mga itlog ay nag-aalok ng higit pa sa protina. Isa sila sa mga pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng vitamin D. At kritikal ito dahil sinusuportahan ng vitamin D hindi lamang ang kalusugan ng buto, kundi pati na rin ang lakas ng kalamnan, koordinasyon at balanse. Ang mababang vitamin D ay karaniwan sa mga senior, lalo na sa mga laging nasa loob ng bahay. Kapag mababa ang antas ng inyong vitamin D, nakakaramdam kayo ng pagkapagod, panghihina at kawalan ng balanse. Ang inyong panganib na matumba ay tumataas ng husto. Isa o dalawang itlog lamang sa isang araw ay makakatulong na maibalik ang antas ng inyong vitamin D ng natural na nagpapabuti sa parehong lakas ng inyong kalamnan at inyong balanse. Sa loob ng bawat pula ng itlog, makakahanap din kayo ng sustansyang tinatawag na choline. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig ng choline, ngunit talagang mahalaga ito para sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon ng inyong mga ugat at kalamnan. Sa tuwing humahakbang kayo, ang inyong utak ay nagpapadala ng mga senyales na elektrikal sa pamamagitan ng inyong mga ugat patungo sa mga kalamnan ng inyong binti na nagsasabi sa kanila kung kailan kumontrata at bumitaw. Pinapanatili ng choline na mabilis at tumpak ang komunikasyong iyon. Nangangahulugan iyon ng mas mabilis na reaksyon, mas matatag na mga hakbang, at mas mahusay na kontrol sa inyong mga paggalaw na napakahalaga para sa pag-iwas, sa pagtumba, at pagpapanatili ng kalayaan. Ang mga itlog ay mayaman din sa B vitamins, lutein, zeaxanthin, at malulusog na taba. Lahat ay nagtutulungan upang protektahan ang inyong muscle cells, mapanatili ang inyong enerhiya sa buong araw, at suportahan pa ang inyong paningin at kalusugan ng utak. At narito ang pinakamagandang bahagi. Hindi ninyo kailangang kumain ng 1 dosenang itlog sa isang araw upang makakita ng mga resulta. 1 o 2 itlog lamang araw-araw ay sapat na upang makagawa ng tunay na pagkakaiba. Scramble ang mga ito kasama ang mga gulay sa umaga. Pakuluan ang mga ito at itago sa ref para sa mabilis na merienda. Gumawa ng torta na may spinach o malunggay, kamatis at kaunting keso. Ang sikreto ay wala sa kung paano ninyo lutuin ang mga ito. Ang sikreto ay sa paggawa sa kanila na bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Dorotea, isang 70 anyos na babae mula sa Batangas. Lumapit siya sa akin dahil takot na takot siyang matumba.
2 beses na siyang natumba sa nakaraang taon, isa sa kanyang banyo at isa sa hagdan ng kanyang balkonahe. Ang bawat pagtumba ay yumanig sa kanyang kumpiyansa ng kaunti pa at nagsisimula na siyang umiwas sa pag-alis ng kanyang bahay. Tinanong ko ang tungkol sa kanyang dieta at sinabi niya sa akin na bihira siyang kumain ng itlog dahil nag-aalala siya sa kolesterol. Ipinaliwanag ko na para sa karamihan ng tao, lalo na sa mga senior, ang kolesterol sa itlog ay hindi nagpapataas ng kolesterol sa dugo sa paraang naisip natin noon. Sa katunayan, ang mga itlog ay nagbibigay ng mga sustansya na kritikal para sa kalusugan ng kalamnan at utak. Pumayag si Dorothea na magsimulang kumain ng 2 itlog tuwing umaga, kasama ang pagdaragdag ng higit pa sa iba pang mga pagkain na pinag-usapan natin ngayon. Sa loob ng unang buwan, napansin niya na mas matatag ang kanyang mga binti. Sa loob ng 2 buwan, naglalakad na siya paakyat at pababa ng hagdan ng kanyang balkonahe nang walang takot. At sa loob ng 3 buwan, sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay mas malakas at mas may kumpiyansa siya kaysa sa nakaraang mga taon. Nagsimula pa siyang maglakad-lakad muli sa kanilang barangay, isang bagay na naisip niyang hindi na niya gagawin. Ngayon si Dorothea ay masigla at pinasasalamatan niya ang mga simpleng araw-araw na itlog bilang pundasyon ng kanyang pagbabago. Ngayon, marami sa inyo ang malamang na nagtataka, kailangan ko ba talagang kainin ang lahat ng 6 na pagkaing ito bawat araw? Hayaan ninyong sagutin ko iyan ng malinaw. Hindi ninyo kailangang kainin ang lahat ng 6 araw-araw. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy at pagkakaiba-iba. Maaari ninyong paghalu-haluin ang mga pagkaing ito sa buong linggo. Halimbawa, magkaroon ng itlog at berries para sa almusal sa Lunes. I-enjoy ang salmon na may inihaw na kamote para sa hapunan sa Miyerkules. Gumawa ng oatmeal na may avocado toast sa Biyernes ng umaga. Ang layunin ay isama ang ilan sa mga pagkaing ito ng maraming beses sa isang linggo upang ang inyong mga kalamnan ay makakuha ng matatag na supply ng mga sustansyang kailangan nila upang manatiling malakas. At kailan ang pinakamagandang oras upang kainin ang mga ito? Ang umaga ay mainam. Ang pagsisimula ng inyong araw na may pagkaing mayaman sa sustansya ay nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng pangmatagalang gasolina at tumutulong na patatagin ang antas ng inyong enerhiya sa buong araw. Ngunit kung mas gusto ninyong kainin ang mga ito mamaya para sa tanghalian o hapunan, ayos lang din iyon. Nakikinabang ang inyong katawan sa tuwing pinapakain ninyo ito ng maayos. Ang susi ay hindi pagiging perpekto. Ang susi ay pagiging tuloy-tuloy. Maaari ba ninyong kainin ang mga ito ng sabay-sabay? Talaga naman. Marami sa mga pagkaing ito ay bumabagay sa isa't isa ng maganda. At ang mga sustansya ay talagang gumagana ng mas mahusay kapag pinagsama. Ito ay isang bagay na tinatawag ng mga eksperto sa nutrisyon na food synergy. Halimbawa, ang malulusog na taba sa abukado ay tumutulong sa inyong katawan na masipsip ang vitamin A mula sa kamote ng mas epektibo. Ang vitamin C sa berries ay nagpapahusay ng pagsipsip ng iron mula sa oats. Ang pagkain ng mga pagkaing ito nang magkasama
ay lumilikha ng isang makapangyarihang synergy na nagpapalaki ng kanilang mga benepisyo para sa inyong mga kalamnan at pangkalahatang kalusugan. At narito ang isa pang tanong na naririnig ko sa lahat ng oras. Kailangan ko bang mag-ehersisyo upang makakita ng mga resulta mula sa mga pagkaing ito? Ang maikling sagot ay ang magaan na paggalaw ay tumutulong sa mga sustansyang ito na gumana ng mas mabilis at mas epektibo. Kahit ang mga simpleng aktibidad tulad ng pag-unat ng binti, maikling paglalakad sa inyong barangay o ehersisyo sa upuan ay magpapabilis ng inyong pag-unlad ng malaki. Tandaan, ang nutrisyon ay nagpapalakas sa inyong katawan, ngunit ang paggalaw ay nagpapagana nito. Magkasama muli nilang itinatayo ang inyong mga binti mula sa loob palabas, tinutulungan kayong manatiling malakas, matatag, at malaya sa mga darating na taon. Hindi ninyo kailangang sumali sa gym o tumakbo sa marathon. Ang simpleng paggalaw ng inyong katawan ng banayad at tuloy-tuloy ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Mabilis nating balikan ang lahat ng natutunan natin ngayon dahil ang impormasyong ito ay maaaring tunay na magbago ng inyong buhay kung gagamitin ninyo ito. Ang kamote ay nagpapalakas sa inyong mga kalamnan ng pangmatagalang enerhiya at tumutulong sa kanila na makabawi ng mas mabilis mula sa pang-araw-araw na paggamit. Ang oats ay nagbibigay ng matatag na lakas sa buong araw, pinapanatili ang inyong mga kalamnan na masigla at ligtas mula sa masakit na pulikat. Binabawasan ng abukado ang pamamaga, pinapalakas ang flexibility at pinoprotektahan laban sa paninigas na ginagawang hindi komportable ang paggalaw. Inaayos ng berries ang mga himaymay ng kalamnan sa antas ng selular at pinoprotektahan ang inyong mga kasukasuan sa pamamagitan ng kanilang mayamang antioxidant at mga compound na panlaban sa pamamaga. Muling itinatayo ng salmon ang tisyu ng kalamnan, pinapabuti ang sirkulasyon at ibinabalik ang enerhiya mula sa loob palabas gamit ang protina at omega-3 fatty acids nito. At panghuli, ang mga itlog, ang pinakamahusay na pagkain para sa lakas, ay nagbibigay ng lahat ng kailangan ng inyong mga binti upang manatiling matatag, tumutugon, at makapangyarihan hanggang sa inyong mga huling taon. Magkasama ang 6 na pagkaing ito ay bumubuo ng natural na sistema ng depensa laban sa pagkawala ng kalamnan at kahinaan na tinatanggap ng napakaraming tao bilang normal na pagtanda. Ngunit hindi ito normal at hindi ito kailangang mangyari. Ang bawat pagkain na may kasamang isa o higit pa sa mga pagkaing ito ay naglalapit sa inyo sa mas malakas na mga binti, mas mahusay na balanse at higit na kalayaan. Kung napapansin ninyo ang pagkapagod kapag umaakyat ng hagdan, kabigatan, kapag naglalakad o paninigas sa inyong mga binti na ginagawang hindi komportable ang paggalaw, gusto kong malaman ninyo ang isang mahalagang bagay. Hindi pa huli ang lahat upang baguhin ang mga bagay. Ang inyong katawan ay hindi kapani-paniwalang matatag at nakikinig pa rin ito sa kung ano ang ipinapakain ninyo dito. Magsimula ngayon. Magdagdag lamang ng isa sa mga pagkaing ito sa inyong mga pagkain ngayong linggo. Marahil ito ay scrambled eggs para sa almusal bukas ng umaga. Marahil ito ay inihaw na kamote sa hapunan mamaya.
Marahil ito ay dakok ng sariwang berries bilang merienda sa hapon. Sa loob ng ilang araw, maaari ninyong simulan na mapansin ang maliliit na pagpapabuti. Mas maraming enerhiya, mas kaunting paninigas, mas mahusay na tulog, at sa loob ng ilang linggo ang mga pagbabago ay maaaring maging dramatiko. Mas magaan na mga hakbang, mas matatag na balanse, at bagong kumpiyansa sa bawat paggalaw. Ngayon, bago tayo matapos, kailangan kong ibahagi ang isang mahalagang paalala. Ang impormasyon sa artikulong ito ay inilaan para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi dapat palitan ang personalized na medikal na payo mula sa inyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Palaging kumonsulta sa isang kwalipikadong profesional bago gumawa ng anumang makabuluhang pagbabago sa inyong dieta, lalo na kung pinamamahalaan ninyo ang mga talamak na kondisyon tulad ng diabetes o sakit sa puso, umiinom ng mga iniresetang gamot o nagpapagaling mula sa isang pinsala o operasyon. Ang inyong kaligtasan at kapakanan ay mauuna. Gamitin ang impormasyong ito bilang isang kapaki-pakinabang na gabay, hindi bilang reseta o diagnosis. Tandaan ito, ang inyong mga binti ay ang inyong pundasyon. Kapag nananatili silang malakas, nananatili kayong malaya, nakakakilos, at may kontrol sa inyong buhay. Magagawa ninyong ipagpatuloy ang mga bagay na gusto ninyo. Pakikipaglaro sa inyong mga apo, pagbisita sa pamilya at mga kaibigan, paghahalaman sa inyong bakuran, paglalakad sa palengke o grocery ng walang tulong. Kahit ang maliliit, tuloy-tuloy na pagbabago sa inyong dieta ay maaaring humantong sa malalaking pagpapabuti sa kung ano ang nararamdaman ninyo araw-araw. Isang mahalagang aral mula kay Dr. Miguel Santos. Sa aking tagal bilang isang doktor para sa mga nakatatanda, natutunan ko ang isang simpleng katotohanan. Ang tunay na kayamanan sa ating pagtanda ay hindi ang perang naipon natin sa bangko, kundi ang kalayaan nating gumalaw at magawa ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Ang bawat masustansyang subo ay isang pamumuhunan para sa inyong kalayaan. Huwag ninyong hintayin na mawala ang inyong lakas bago ninyo ito pahalagahan. Magsimula ngayon dahil ang inyong katawan ay handang gumaling kung bibigyan ninyo ito ng tamang kalinga. Kaya hinahamon ko kayo na magsimula sa isang pagbabago ngayong linggo. Isa lang. Marahil magdagdag kayo ng isang serving ng kamote sa inyong hapunan mamaya. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, kung may natutunan kayong bago, o kung na-motivate kayong gawin ang mga pagbabagong ito sa sarili ninyong buhay, pakiusap, mag-iwan ng komento, mag-subscribe at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Tayo ay isang komunidad na nakatuon sa pagtulong sa mga taong mahigit ay 100 anyos na manatiling aktibo, malusog at malaya hanggat maaari. Gusto kong marinig mula sa inyo. Alin sa 6 na pagkaing ito ang regular na ninyong kinakain at alin ang sisimulan ninyong idagdag sa inyong mga pagkain ngayong linggo? Ibahagi ang inyong sagot sa mga komento sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gumawa ng unang hakbang patungo sa mas malakas na mga binti at mas malusog na buhay. Manatiling malakas, manatiling malusog at patuloy na sumulong
dahil ang bawat hakbang na inyong gagawin ay isang hakbang patungo sa mas mahaba, mas masigla, at mas malayang buhay. Ang inyong mga binti ay nagdala sa inyo sa bawat sandali ng inyong buhay hanggang ngayon. Ngayon na ang panahon upang bigyan sila ng nutrisyon at pangangalaga na nararapat sa kanila. Salamat sa pagbabasa.